Nakahanda ng mga equipment na gagamitin ngayong umaga sa search and retrieval operation sa Taal Lake, kung saan tinuturong itinapon ang mga labi ng ilan sa nawawalang sabungero. Live mula sa Talisay, Batangas, may unang balita si James Agustin. James? Igang, good morning. Nakahanda na nga yung mga water assets ng Philippine Coast Guard. Dito po yan sa Fishport, maging yung iba pang gagamitin sa pagsisit sa Taal Lake para hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Mag-alas 2 sa madaling araw kanina nang dumating sa Coast Guard substation dito sa Talisay ang mga gagamitin para sa search and retrieval operations na sisimulan ngayong araw. Dinala ang mga ito sa Fishport na magsisilbing staging area at isa-isang ibinaba ng mga tauhan ng PCG. Kabilang dyan ang mga diving suit, fins at oxygen tanks na gagamitin ng mga technical wreck diver. Bihasa ang mga technical divers na sumisid ng mas malalim lalo pat nasa 198 meters ang lalim ng Taal Lake o katumbas ng 60 palapag na gusali. Naka-standby na rin ang mga cadaver bag, first aid kits at life ring. Nakahanda na rin ang isang rigid hull inflatable boat o RIB na kayang makapagsakay ng 10 tao. Maging ang 3 rubber boats na kaya naman makapagsakay ng 3 hanggang 4 na tao. Ang pagsisimula ng pagsisisi ng mga diver mamaya ay depende pa sa maging lagay ng panahon at water current. Inaasahan na darating ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, PNP Criminal Investigation and Detection Group, and Philippine Coast Guard. Samantala, Igan, sa mga oras na ito ay maganda naman yung lagay ng panahon dito po sa area na ito ng Talisay, Batangas. Pero kaninang madaling araw ay nakaranas tayo na mahinang pag-ulan. Yan ang latest sa sitwasyon mula dito sa Talisay, Batangas. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, may binanggit ba kung anong oras posibleng simulan na itong pagsisid at ano yung mga hamon na hinaharap ng mga sisisid? Igan, wala pang binabanggit sa atin kung anong eksaktong oras magsisimula yung posibleng pagsisid dahil ang sinasabi sa atin ay pagdating dito ng iba't ibang kinatawan ng gobyerno tulad halimbawa ng PNP, CIDG, DOJ, maging ng PCJ, magkakaroon na muna ng pagpupulong at briefing at pag-uusapan kung paano ito isasagawa dito sa Taal Lake. Ang nandito pa lamang ngayon ay mga assets. Doon sa tanong mo, Igan, ng mga hamon, 3 yung binabanggit sa atin na posibleng hamon. Unang-una, ilagay ng panahon. Kaninang madaling araw ay nakaranas sa mahinang pag-ulan dito sa lugar. Pero ngayon naman ay mukhang maganda naman yung panahon ngayong umaga nung pumutok na yung araw. At ikalawa, yung water current, yung agos po ng tubig dito sa Taal Lake. At ikatlong binabantayan pa, Igan, ay naka-alert level 1 kasi itong bulkang Taal. Igan. Gaano ba kalalim yung bahagi ng Taal Lake na sisisirin mamaya? Yung mismong bahagi, Igan, kung saan sisimulan yung pagsisid ay hindi pa natin tukoy. Kaya hindi pa natin masabi kung gaano kalalim yon. Dahil iba't iba daw kasi yung lalim nito, area na ito depende sa kung saang lugar dito sa Taal Lake. Pero yung pinakamalalim na part ay nasa 198 meters o katumbas po yan ng 60 palapag na gusali. Pero kung ang pag-uusapan ay kung malapit lamang yan doon sa mga fish cages, ay hindi naman ganong kalalim. Ayon doon sa mga nakausap natin na mga mangingisda at mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito. Igan. Yung whistleblower ba na si Julie Patidongan alias Totoy o Dondon, kasama ba siya dyan para personal na tukuyin yung lugar sa lawa? Yan, Igan, ay wala pa tayong impormasyon na nakukuha mula sa DOJ at PNP at napakalimitado lang kasi ng impormasyon na naibahagi sa atin ng Philippine Coast Guard kaugnay dito sa isasagawa nilang search and retrieval operation ngayong araw. Igan. Kamusta ba lagay ng panahon ngayon at sakaling umulan? Kanselado ba yung operasyon na yan? Ngayon, Igan, ay maganda naman yung panahon na nakikita natin kumpara nga kaninang madaling araw at may posibilidad na makansela yung isasagawa nilang operasyon kapag bumuhos yung ulan mamaya dahil isa yun sa mga konsiderasyon dito sa pagsisid sa Taal Lake. Kumusta seguridad sa paligid, James? Ngayong umaga, Igan, ay naghigpit na dito sa Fishport kung saan matatagpuan itong water assets ng Philippine Coast Guard at mas maghihigpit pa raw sila sa mga susunod na oras dahil inaasahan yung pagdating ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At natanong din natin ng Coast Guard, simula daw nung pumutok itong issue na ito na di umano dito itinapon yung mga labi ng mga nawawalang sabongero ay mas naghigpit na rin sila sa pagpapatrolya dito sa area na ito ng Taal Lake. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Ingat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.